Magandang gabi po, na 11 May ang nakatagtang pag-uwi ngayong gabi mula sa Malaysia ng arestadong si Manuel Amalillo. Siya yung tinuturong may-ari ng Aman Futures Group na tumangay umano ng bilyong-bilyong piso mula sa mga mamumuhunan o investors. Mula sa Ninoy Aquino International Airport, nakatutok live si Maris Umali. Maris, ano nangyari? Mike, bago mag-alas 8 nga sana ngayong gabi, inaasahang lalapag dito sa NAIA Terminal 3 ang eroplanong Lulan, ang itinuturong utak ng Aman Futures Investment Group na si Manuel Amalillo. Pero ayon kay NAIA General Manager Angel Honrado, hindi na matutuloy ang pagbalik ni Amalillo ngayong gabi. Isa pang source ng GMA News na mataas na opisyal sa airport ang nagsabi rin sa atin nito. Hindi raw napirmahan ang deportation papers ni Amalillo ng Malaysian authorities, kaya hindi siya nakasakay ng eroplano. So ano sir, hindi na dadating si Amalillo today? Yes. For what reason? I don't know. I'm not privy to that. I'm not privy. Bago ang impormasyong ito, dahil itinuturing siyang isang high-risk detainee, todo higpit ang seguridad na ipinatutupad sa paliparan. Bantay sarado hindi lang ng airport security personnel, kundi pati na rin ng karagdagang puwersa mula sa PNP Aviation Security Group, ang NAIA Terminal 3. Paghahanda sana ito sa nakatakdang pagbabalik bansa nga ngayong gabi ng may-ari ng Aman Futures Group na si Manuel Amalillo mula sa Kota Kinabalu sa Malaysia, kung saan siya nadakip. Naaresto si Amalillo dahil sa kanyang peking passport at ID. Kahapon pa nasa Malaysia si Police Attaché Police Senior Superintendent Charlo Collado at ang four-man team ng NBI. Bit-bit ang arrest warrant kay Amalillo para sa 2 kaso ng syndicated estafa mula sa 12 bilyong pisong investment scam ng kaniyang kumpanyang Aman Futures Group. Malaking tulong umano ang naging koordinasyon ng ating mga otoridad sa Royal Malaysian Police na may jurisdiksyon sa lugar kung saan naaresto si Amalillo. Ayon kay Philippine Ambassador to Malaysia na si Ed Malaya, simple lang dapat ang proseso ng pag-handover kay Amalillo ng Royal Malaysian Police sa ating police attaché. Si Amalillo, diretso sa eroplano, iuupo siya ng RMP officers at doon na ang handover ni Amalillo sa ating police attaché. Yes. Siyempre po ay nakaposasyon. So, 8 po silang escort ni Amalillo na magdadala sa kanya sa Pilipinas. Mike, inaasahang sa loob pa ng 2 hanggang 3 araw makakabalik dito sa Pilipinas si Amalillo kapag nakumpleto na ang kanyang mga deportation papers. Mike? Maraming salamat, Maris. Maris, sandali lang. Bago tayo maghiwalay, siguradong maibabalik dito sa Pilipinas si Amalillo. Ang hinihintay lang natin is makumpleto lang yung tinatawag na mga requirements o yung mga kinakailangan dun sa Malaysia. Gano'n ba yun, Maris? Definitely, Mike. Yan ang sinasabi sa atin ng ating mga sources, hindi lamang dito sa airport security, kundi pati na rin ng, mula sa mismong Philippine Embassy to Malaysia, na talagang definite na ang pagbabalik dito sa bansa ni Amalillo, tinatapos lamang ang kanyang deportation papers. Mike? Sa mga tweet sa puntong ito, Maris, walang senyales dyan sa airport na baka merong mga tiga-NBI na aligid dyan sa airport habang sinasabi nila na hindi dadating ngayong gabi dito sa Pilipinas si Amalillo. Maris? Mike, kausap din natin ang ating mga sources din mula sa NBI. Kanina, sinabi sa atin na on the way na sila dapat dito sa airport para nga sumundo rin kay Amalillo at inaasahan ngang 7:45 darating dito sa airport sa NAIA Terminal 3 itong si Amalillo. Pero nung tinawagan ulit natin sila bago lamang tayo umering ngayon, ay sinabi nila sa atin na hindi muna natuloy ang kanilang pagpunta rito at nagmi-meeting sila sa ngayon sa NBI headquarters. Maraming salamat, Maris Umali.